Hello guys, ito nga pala yung aming sample backyard poultry. Bali, tatlo kaming nagkorpo nito. Ito ay aking sample farm lamang kasi nagkukulik ako ng data kung ano yung mga vitamins na applicable sa area ng Coron. So dito nga pala kami sa Coron. At every kasi guys, every lugar kasi na may kanya-kanyang type ng climate is may mga vitamins na hindi applicable sa mga area. For example, may lugar na medyo mainit, meron namang lugar na malamig. So may mga vitamins na yung ingredients or yung sangkap na ginamit sa vitamins na yon is active siya during tag-init. Meron namang mahina kapag tag-init. So dito sa Coron, since na medyo mainit dito, so hindi ko pa alam kung anong mga gamot ang hindi ko pa sure kung anong mga gamot ang available sa market dito na applicable sa Coron. So yun, nag-testing kami. So kung napansin niyo, yung poultry ay yung manok namin is bago lang mag 15 days, pero nasa mga 1 kilo na yung bigat niyan, yung live weight niya. Tsaka isa sa napansin niyo, kung napapansin niyo, is less yung kanyang balahibo. Tsaka mabigat siya, tsaka konti yung kanyang balahibo. So marami nagtatanong kung paano namin ginawa. So yun nga, isa sa tip na ma-advise ko sa inyo is hindi dapat malamig yung loob ng inyong poultry, especially pag gabi. So pag umaga sa Coron, normal naman talaga na mainit kasi wala ganong puno rito. So ang ginawa namin, kinokontrol lang namin yung tabing o yung tolda sa amin kung tatawagin. So isa yun siya sa magpapaprevent ng heat stroke kasi mataas din yung economic loss ng heat stroke pagdating sa poultry. So paggabi naman, kapag kasisiyo pa lang sila, so dapat naman silang ilayo sa taglamig. So kaya minsan nga naglagay tayo ng heater. So kung napapansin nyo, yung katawan ng manok is manipis yung balahibo, makapal yung laman. So ang tendency kasi guys, kapag medyo malamig yung poultry paggabi, so kusang nagre-release ng hormones yung katawan ng manok para pakapalin yung kanyang balahibo. So self-defense nila kumbaga. So ang gagawin natin, iwasan natin mangyari yung kumapal yung kanilang balahibo, kasi kapag nangyari yun, may tendency na yung nutrient ng gagaling sa feeds na kinakain nila is napupunta sa balahibo. So yun, so ang mangyari, kakapal yung kanilang balahibo, ninipis yung laman, wala na sa laman yung concentration ng nutrient na kinakain nila, napupunta na sa balahibo. So normal po yan na ang manok, kapag hihipuin po natin, mainit yung katawan ng manok kasi broiler nga sila, no? Nakadesign sila sa init. So yung katawan nila kapag mainit, wag po tayo mag-alala, normal po yan. Wag po natin silang hayaang paggabi naka-open yung tolda. So ang gagawin lang natin is wag nating hayaang maubusan ng tubig. Tsaka mag-apply din tayo ng mga electrolytes minsan na anti-stress sa tag-init. So yun lang, thank you.